dalay ko ng Dios na naghatag ka na po kanatog laing oportunidad na makapamati o makasimba sa Ginoo. Now, dito magkatuon sa 1 Peter and chapter 4, 12 to 16. 1 Peter and chapter 4, 12 to 16. Mga minahal kong igsoon, kamo na hibulong sa mga mapait nga pagsulay. Kamo na hibulong sa mapait nga mga pagsulay na inyong giantos. So, kita nga nag-aantos ang pait nga pagsulay. Ayaw kiniisipan nga talagsaon. Butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon. O nakigambit kamo sa mga pag-amtos ni Kristo. Aron nagmalipayon kamo inigpahayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kay Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaad o hilabdanon sa uban. Apan kung kamo nagaantos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinoon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Now, sa atong panahon karon kung tanaw nato ang situation, gawas sa panahon sa gawas o sa panahon sa sulod sa balay. So, tanan ta naga-encounter og mga nagkalalaing mga problema. Amen? Kinsa ba diri sa tuan ni adto diri na walay problema? Taas ang tiil. Tumatod pa sa uban ng mga nabasahan ako. Pag wala kay problema, dili ka tao. So, it means na kay problema, mga tao na diri. Glory to God. So, atong diskuton karon ang realidad sa mga pagsulay. In English, the reality of tasting. Unsa pa ang realidad? Usahay man gud. Matod pa sa gibasa nato ganin na dili ta mahibulong, dili pud ta kanang gitawag nato na masyak kung nagaagi tag mga pagsulay. Kay mo na hinungdan na mo reklamo ta sa Ginoo. Every Christian faith is tested that we may be grown together. Ang matag Kristohanong pagtuo ginatistingan. So kung ingkod Kristohanon ka, testingan ka. Amen. Unsa purpose ana para mutubo ta. So naay mga tulo ka mga gitawag nato mga principle sa mga pagsulay na nag-abot sa imuha. And 1 Peter in chapter 4, mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipan nga talagsaong butang na hitabo pa ninyo. So number 1, the first principle o prinsipyo sa kitawag nato na mga pagsulay is, it happened to everyone. Musakit imong ngipon, musakit pod tanan, misakit ang ngipon. Kinsa dere ang naadre wala kaagi og sakit ang ngipon? Ikaw na wala pa kaagi. So tanan ta haslog na kay ngipon. Yawas guro ko kay ngipon, di ka kaagi sakit sa ngipon. So, number 1 is, it happened to everyone. Unsa ba natabo diri? That's why, ingon ni Peter, ayaw kahibulong, o ayaw isipan nga talagsaon. Kung musakit ako ang ngipon, musakit yun na siya. Musakit imong bursa, permit yun nagasakit. Diba? Pero salamat sa Ginoo, ayaw ko na niya mga bursa, diha niya. Amen? So, number 1, pinakauna nga prinsipyo sa realidad sa pagsulay, mahitabo sa matag usa. So walay exempted. Di kami ingon, I am faithful. Salamat, walay pagsulay. Damor ang pagsulay. Kaya nyawa, maglagot ka ng tao ka ng pabera. Faithful ka, testingan ito. Di ba si Job? Oh. Niya ito pangyawas ito bangan sa Ginoo. Ingon ni sa Ginoo, akita ka sa kong alagad. Di ba? Matarong. Mahadlokon sa kuha. Ingon pa ng yawa. Testingi ba balao ilunggo? Tanduga, di pa tandog. O, tanay-tabo, tanan, di kuha, yung pulo ka anak, pulo ka anak. Tanan niya kaptangan, nawala. Ingon ni Job. Ingon niya, hubo ako na, gikan sa kong inahan, mo balik ko na hubo, dalaygon ang ngalan sa Ginoo.
nanuman, musugod ka sa dili, muagi jud ka. Amen? Tanan ta moagi pag failure. Isa diri wala kagig failure. Tanan ta moagi kalipay. Isa diri wala kagig kalipay. Tanan ta miagi katawa. Pag tanan ta miagi hila. Nanuman, it happens to everyone. Girimain ta ni Peter, plaingon niya diri mga igsoon, aron dili ka mo mahibulong sa mapait ka pagsulay. Pait jud ay kahiling pagsulay, no pait pa ni sa balaan ninyo na pait diha, unta man mo pinakapait dira na balaan ninyo. Mas pait mo kay kwarta. Dili na pait mo kay uyab, pait mo kay kwarta. Pero kung natay Ginoo, tamis kayo. Girimain ta sa Ginoo mga minamahal kong gisuon, ayaw ka mo kahibulang. Kahibulong. Sino nga itong tuton lanoy? Masipyat mo kayo. Ayaw ka mo kahibulong sa mga mapait na pagsulay. Na naman, kay kini nagakahitabo sa matag usa. Think of the most famous people in the Bible. So, unanaon na to ang mga sikat, ilado na mga karakter na nasa Biblia. Kisa na ilan ninyo na ilado? Si Judas? Si Judas ra? Una ay si Abraham, si Moises, si David, si Jesus, o si Paul. They all went through time of testing. Tanan sila. Niagi na gitistingan. Kung nakita, dito magpa-testing. Grabe, ka VIP kayo. The more ka naging faithful sa Ginoo, the more ang attention sa yawa sa imo nga. Tuwa na to. Kung dili ka faithful, gamay lang i-assign sa imo nga ng mga demons. Kani, tama-tama lang ka faithful. Pero kung faithful ka kayo, grabing demon kung daming panalangin. Amen? Dagag pagsulay, dagag panalangin. Yung kausap man yung problema na kung muningon rin, ayaw nyo kunaw na ang talagsaon lang ang mga pagsulay mo. Abot yun na. Di tumalikayan. As tao, manguta na ang ano man, Lord. Di ba? Dili ko mutunaw wala yung nangutana sa tuwa na yung nana. Ako nangutana ko na naman, Lord. Di ba? They went through the time of tasting when living for God seemed especially hard. Kung magkinabuhi ka para sa Ginoo, isod-isodong ka sa yawa. Pero salamat sa saad sa Ginoo. I will never leave you nor forsake you. Di ta kapatagdan, di ta kataligdan. Sometimes they face opposition when people try to stop them doing God's work. So usahay makaagi sila kining mga gimension ganina og mga pagigbatok sa dihang gusto nila himuon ang buluhaton sa Ginoo. Lagi mga tao musimba ka? Ay magkamadato diha. Aywan pa kung mo niya. Simba ka? Trabaho. 24 hours by 7. Magsakit po yung trabuan. So makita na to ang unang nga realidad sa pagsulay na hitabo sa matag usa. Talaway mo katupan. Yan ako talaga lang. Katawaan niyo mo. Naanay mga pagsulay. So girimain ta sa Ginoo. Ano man kung di na magod importante mag-ingon sa 1 Peter 3 verse 18 na ang lack of knowledge matod pa sa Bible makapakuan ta to makapasalaag. Bisin pa sa the book of God, the book of Hosea na my people were fears because lack of knowledge. Na kung wala tayo hibalo sa mga realidad sa atong pagpangalagad, ma-discourage ka. Pero nabalaan nato na tanan di ay moagig pagsulay. Doon, I remember na yung sa kapastor na edad na. So, mga pila na katoy niya, ingon niya, naayod kay ma-encounter sa imong kinabuhi na makaingon ka na daw, di basagdan ka sa Ginoo. Remember, Jesus, my God, why you are forsaken me? May time ka sa ato ang life na makakwestiyon ka sa ato ang realidad. Kristohanon ba ta? Pero gialaw sa Ginoo, kaya panalangin nagasunod. So, ang unang realidad sa mga pagsulay, mahitabo sa bisan kinsa. Bisan unsa nato ka faithful, bisan unsa nato ka prayerful, bisan unsa nato kay worshipful, pala simba, naadyo kay pagsulay. That's why, ma-remind ta, para di ta masyak,
Kaingon ni Peter, aron dili ka mo mahibulong sa mapait. Unta giingon diri, aron dili ka mo mahibulong sa mga pagsulay. Pero gibutagan man, aron dili ka mo mahibulong sa mapait. So, dili normal na mga pagsulay na magiani mo. Pero good things naa ang saad sa Ginoo. I will never leave you nor forsake you. Amen. Sometimes they had a battle with strong personal desires to live God's way. O saan na kaagi sila gyera, nakusog kaayo ang inject, ang torture silang mind na muundang nako sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Patungod ken kauban nimo ang Ginoo, magapadayon niya pong kabus dili mo gusto. Ano man, pag wala ang Ginoo, tara nagurutan ang undang nagurutan mo asa na ta karon? Sing ako, maharap pa sila kung may sa bukid. Patungod kay ang Ginoo naghatag grasya sa tuwa makapadayon ta. Pero ginaremind ta sa Ginoo na tanan jud mo agi. Wala exempted. La nagataas imong edad, nagataas imong experience sa Ginoo, saka pa mo biya sa Ginoo na taas na kayo hang giubanan sa Ginoo sa pagbiyahe sa kalibutan. Bisan pag unsa ta kadugay mo agi jud ta. That's why dili ta dapat mas surprise ug di ta dapat mas shock. Problema na pud ni. Basta naay problema, naagyo na panalangin. Tumutuo pag walay problema, walay panalangin. Na naman, naa makitrabaho, ang imong pagtuo makalihok man. Every time na mulik imong pagtuo, ang panalangin mo sunod na dito. Pero kung walay problema, so walay panalangin. Kung wala mo na ingon na, Lord, tayo kong problema. Panay panalangin. It means, ang atong mindset ba, atong itanong mo na to, pag naay problema, so ibut pasabot, na ay ginapahimo ang Ginoo. Ay sa atong pamilya o sa atong kaugalingon. John 16:32-33. Ang panahon mo abot og karon na. Ang magkatibulaag kamong tanan og mamauli kamo sa inyo. Kamali. Og inyo akong biyaan apan dili ako maginusara kay ang Amahan nag-uban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makapaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkihiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan. Apan ayaw kamo kahadlaw kay nabuntog ko na ang kalibutan. Giingon ni sa Ginoo at that time na kanang duol na sa itugyan o itraidoran ni Judas na nakita na sa Ginoo sa diyang dakpon sa magkatibulaag yun sila. But diklaro sa Ginoo in verse 33, paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlaw nabuntog ko na ang kalibutan. Tanaw na to, kinsa yung gisultian. The 12 disciples, 11 disciples, naghikog si Judas, nauna iyahang ulo, nibus ko tiyang tiyan, giilis na ni Matias. Di ko tanaw na to, ang giingon sa Bible, paantuson ka mo sa kalibutan, tanan sila namatay. Sa usak ka sakit na kamatayon, gawas kay John di Balabid, although giluto sa kalaha, na nagabukal na mantika, kung sa naon siya, namatay sa ordinaryo na kamatayon, apang kining, Jis o pulo kabok o apelo si Matias kipang torture. That's why makita nato nabuntog ko na ang kalibutan matupad sa Ginoo. Ikaduha na realidad sa mga pagsulay, it may not seem fair. Makaingon ta asang hustisya ani. Kabati na mo ana nga term. Asa mang hustisya ani? Makaingon ka ba daw? Di pa ko palangga sa Ginoo. Nanong puro raman pagsulay gikan sa akong pagkahimog sa hantod karon di ko kaagi kalipay pero hindi ko mapuno kay kaagi kalipay bisan ako sa akong kinabuhi although the broken family starting 5 years old na nagbulag ako mga ginikanan although at that time so wala pa ako na-encounter ng Ginoo ngit-ngit akong pananaw sa akong kinabuhi the same time mamatay na po magkikog na kuha ka kutsilyo ano ko sakit man no desperado imong kinabuhi. Kung namit nimo si Jesus, nakakapatog kahayag yung pananaw na imong kinabuhi na ay pulos tungod sa Ginoo. Pero may time gyud na makapangutana ka, Lord, faithful man ko. Lord, nagsimba man ko. Lord, prayerful man ko. Lord, naghatag man kog offering. Lord, nag-attend man kog mga simbalay na nang nahitabo man eh. The reality of this thing sometimes dili fair. Nanong siya lagi wala lagi gisulay. Nanong sila malipayon man, nanong ako gihilabtan man. Because that is the reality sa pagsulay. Pero giingon sa Ginoo,
Gisulti ko kaninyo aron makapaton ka mo kalinaw. So ang kalinaw nagihatag sa Ginoo naa kay Jesus. Kung mabiya ka walay kalinaw. It means pag naay mga pagsulay mo adto ka sa prinsipe sa kalinaw kay naa kay Jesus. Ihilak sa Ginoo sa klase nga problema, ihilak Lord, muni mo na tanan isulti sa Ginoo. Kay ingon niya kay diri ka nako naa kamoy kalinaw. Although ingon sa Ginoo sa mga disciple, paantuson ka mo sa kalibutan, apan ayaw ka hadlok, ibuntog ko na ang kalibutan. When people suffer in some way, they sometimes complain. Kita ba diri ang wala ka agi complain? Wala mo ka agi complain? Wala mo agi ayaw sa Ginoo? Congrats. Hello? Wala mo agi complain? Ako lang ko wala kabutangan sa akong complain ba? Naunsa naman ko kinabuhi. Sa naman ni oy. No? When people suffer in some way, they sometimes complain that they do not observe such experience. They feel that God is wrongly punishing them by inflicting trouble on them. Napil nila, gibati nila na ang Dios unfair kayo. Nanong gisilutan sila na dili mali worthy sa kuwang pagsilot. I'm not deserving this mga problema. But suffering is not usually a matter of deserved or undeserved punishment. Pero ang mga problema pag antos dili na siya na kung angayan ka ba o dili angayan sa maong silot. We simply live in an imperfect world. So ang kamataoran nagpuyo ta sa dili perfecto na kalibutan. That's why dito makapangutanon nano man ni nag-antos, nano man ni nagsakit ko, nano man ni naingon ani akong problema. Ano mong klima tig-init day karon no. So klaro na kay ubuhon ta og kanang sipunon ta. Which has been imperfect generation or human o sinfulness. Kapuyo pud ta sa usa ka dili perfect na henerasyon ug sa makasasala na mga katawan. So importante kayo na masabtan nato kay usahay mag-abot jud atong kinabuhi ang pag-complain, pagyaw-yaw, pagpagulbol. So as I always be humble sa tubangan sa Ginoo. Mga problema, mga kabukatan, isulti sa Ginoo. Last verse, Romans 8 verse 28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagabuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Kadtong iyang gitawag sumala sa iyang katuyuan. Kinsa diri ang nahigugma sa Ginoo? So kung gihigugma ka sa nagtuo ka na gihigugma nimo ang Ginoo, nahigugma ka sa Ginoo, ang tanang butang nahitabo sa imo na ay katuyuan. Dili aksidente na napasakitan ka, dili aksidente na nagsakit ka, dili aksidente na naata sa mong situation na ay gusto ipahayag ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Number 3 and finally, the reality of this thing, it is allowed by God. Kung tanaw to kay Job, we are familiar sa sistema o kinabuhi ni Job. Na grabe man sa kamahadlokon. Nanong gi-allow man sa Ginoo ang yawa na manghilabot sa iya ha. Kaya nakailamang gud ang Dios kay Job. Na bisan pa tanggalon sa yawa kining butanga, dili jud si Job mo deny sa iyang Dios. Pero naay limitation. Ingon sa Ginoo, sige, maora ni, ikaduha na po, di atubang sa Lord, wow, hilagti ang lawas. O sige, hilagti, pero ayaw patya. Naay hangganan, kumuliyok ang yawa. Pero ang pagliyok sa yawa, underpods sa authority sa Ginoo. Kasi problema karon, kasi balo ang Ginoo na. Huwag control na sa Ginoo ang atong problema karon. Ang ginatanaw sa Ginoo, unsa pa imong reaction? Hello. Mong luod pa ka sa Ginoo? Uyaw-uyaw pa ka sa Ginoo? Gatanaw sa Ginoo imong reaction sa panahon na kay problema. Kung muhilak ba ka sa iya ha? Mga iba kag kinaalam unsa ano pagkatubang o mayong ka, Lord, di na ko mosimba! Natayawa, yeah! So tanan ta, tandaan na to ang realidad sa mga pagsulay. It is allowed by God. Romans 8:28, nasayod kita. Kung kinsa nasayod diya. Nga diha sa tanang butang nagabuhat ang Dios alang sa kaayuhan. Dili man maayo imong situation karon.
o maayo man ginabuhat na sa Ginoo para sa imong kayuhan, para sa akong kayuhan. Madong pangayog tapang sa Ginoo na makita nato ang iyang mga yang ginabuhat sa atong kinabuhi para pasabtan nato anong nahitabo ni o nahitabo na. The things which test our faith most are often those less expect to happen. Kasagaran ang nagasulay sa atong pagtuo katong wala nato gidahom na mahitabo. Nag-expect ka na ugma na ikwarta mag-abot karon nangutang na ka. Sis pautang ako diha kay ugma na maabot. Unya pagkagabi na tawag na ay alanganin ko magpadala. Nya nakautang na ka dito. Nag-expect na ka na makabayad na ka ugma. Una mo kay balayran. Kay naay nagpasalig kay ipadala imo ang kuan ang imong GCash number unya karon kay katong magpadala unta nakalimot og padala. Unya karon nagpasalig na ka dito. That's why mo na ang things na nagasulay sa itong pagtuo ang butang na wala na itong gilauman mo ay nahitabo. Ilaw. That's why atong imuon na lang if God's willing wala itong pantagin o Lord kabubot pa ni mo ni pautang ko niya bayaran ni mo Lord. Well anyway nothing which happened to us is outside God's purposes. Walay nahitabo sa imo ha sa ako sa atong tanan kung dili katuyuan sa Ginoo. Amen? He does not, however, always stop unpleasant things to happening. Wala po nagiundang, oy ayaw nagpasakita akong anak, o ubo, ayaw adto sa yaha. O sipon, ayaw duo ng pamilya ha. So dili malikayan. Ano man realidad sa sitwasyon nato, sa atong klima, o sa atong ginabot atong lawas, depende kay gihatag sa atong sa Ginoo ang pag-atiman sa atong lawas. Amen? So, we pray good heart to dapat magkaon jud ka. Hindi naman ang Ginoo mahatag ni mong supplement o gang are supplement o. That's why kita ang ginatag-aga pa sa Ginoo sa tuang lawas. He want us to let His love shine through to us always. He's never let us to be tested beyond the ability He gave us to cope. Ang Dios wala nagasulay sa imo og sa kuha sa pagsulay na din mo kaya. Ano makaingon ka no? Dakuan sa akong pagtuo eh. Bakit ano, grabing problema, bugat kayo. Paano masurvive? May trabaho, may income, may utang pa. Saan na lang pagkaon sa imo ang mga anak? Palayaran sa tubig, sa kuryente, sa boarding house, naapag-utangan o unsa man eh. Naglibog na ka. Pero wala nag-alaw ang Diyos sa maong problema na din mo kaya. Pag naaka sa akong problema, pasalamatan mo Lord, salamat. Dako kay ni problema ni pero wala imong lagi alaw kung dili na ko kaya. Once na makasulbad ka sa gihatag sa mo nga exam, to kayo ka, ay salamat Lord, di ba? Pero kasi ikang yaw-yaw, ikang complain sa Ginoo, magsamot og kang ngit ang imong pananaw. Magsamot og ka-blur sa imong panglantaw sa problema. Di na nimo makita ang solusyon kasi nga makagyaw-yaw. Oy, sabi ni Ginoo, puro mo ka Lord, salamat. Tingala lang ka na naihatag na pamaagi ang Ginoo sa imo Mabulakan ka, makaingon ka. Kay gusto mo ko sa Ginoo, matestingan nimo ba ang imuhang relasyon sa iya? Makaingon ka, maayo gyud ang Dios. God is good. Pero kung dili mo masabtan ang pagsolusyon mo, kumusta man? Amo ra gyapon. Pero kung masabtan nimo pala sa Ginoo, kumusta man? God is good. So, it's better today than yesterday. Amen? Tapos na ako, realidad sa mga pagsulay. Number 1, it happened to everyone. Walay exempted sa problema. Walay exempted sa balatian. Pwede ka magkasakit anytime kung di nato mamanis ang ato ang physical. Pwede pud ta makaproblema sa unsa mang problema sa panimalay. Ang assurance lang ang nagihatag sa Bible ubanan niya ka sa unsa mang klaseng nga laban sa imong kinabuhi.